Naniniwala po ba kayo sa kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan? Ako po kasi ay oo. Dahil kailangan kong balikan ang nakaraan ko, napilit kong kinakalimutan. Dito po kasi nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan mula sa mga kamay ng mga kampon ng kadiliman. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ako po, si SPO4 Emilio Sandoval. Isa po akong pulis at nangyari ang kwento kong ito sa isang sityo sa probinsya ng Samar. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, sisimulan ko po ito nung 10 taong gulang pa lang ako hanggang sa magbinata na ako at isa ng ganap na pulis. Ako nga po pala ulit si Emilio. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Habulin sila! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Patayin ang lahi ng mga antinero! Hating gabi noon, nang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng nilalang na merong korona para hulihin kami ng ama kong si Damian. Walang sapin ang paa ko at bumabaon ang matutulis na kahoy sa talampakan ko. Napakasakit nun para sa kagaya kong 10 taong gulang pa lang. Ngunit hindi binibitiwan ni tatay ang kamay ko. Patuloy kami sa pagtakas mula sa haring sakay ng kabayo. Mabilis kaming tumakbo noon at rinig ko ang yabag ng mga halimaw sa hulihang daan namin. Anak, bilisan mo! Diyos ko, tiyak na hindi nila tayo bubuhayin kapag naabutan nila tayo! Tay, sobrang sakit na po ng mga paa ko. Hindi ko na po kayang tumakbo. Tiisin mo, anak. Dahil kapag nahuli tayo ng mga halimaw na yun, matutulad tayo sa mga kababaryo nating pinatay nila. Kita ko noon kung paanong pinagtulungang lapain ng mga halimaw ang katawan ng mga kababaryo namin. Nilantakan nila ang lamang loob ng mga ito. Pinag-aagawan nila ang mga taong mahuhuli nila hanggang sa magkaluray-luray ang katawan ng mga kaawa-awang biktima. Ang mga nilalang na sumalakay sa aming baryo ay mga aswang. Layunin nilang patayin ang lahi ng mga kagaya naming antingero. Hindi ko alam kung anong uri sila ng mga aswang. Basta't ang natatandaan ko ng gabing yun, marami silang mata. Malapaniki ang itsura nila at may 2 silang sungay. Maitim ang kanilang balat at napakabilis talaga nilang kumilos. Ginagamit din ng mga aswang ang kanilang matutulis na mga kuko upang umakyat sa puno. Saka sila tatalon mula sa itaas at sasakmalin ang maaabutan nilang biktima. Nakakakilabot ang ingay na naririnig ko noon habang pinapasok namin ang masukal na bahagi ng kakawian. Sa isip ko, anong klaseng nilalang kaya ang may ganong kakayahan, at kung pumatay sila ay wala talagang awa. Anak, doon tayo sa bahaging yun ng kakawian. Halika na! Bilisan mo! Halos kalad ka rin ako ni tatay papasok sa masukal at madilim na bahagi ng kakawian. Nagtago kami sa makapal na bahagi ng halamanan. Niyakap ako ni tatay ng maigpit habang naluluwa ang mga mata dahil sa labis na pagod. Anak, isuot mo tong medalyon ko. Ingatan mong maigi yan. Kung sakaling hindi na ako makabalik, gawin mo ang lahat para makaligtas at makalayo ka sa lugar na ito. Mangako ka, anak. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Kung may pagkakataon ka para tumakas, lisanin mo ang baryong ito. Pero tay, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po akong iwan dito. Natatakot po ako.
Anak, kailangan mong maging matapang. Patawarin mo si tatay. Kailangan kong gawin to para mailigtas ka. Oh, ano pong ibig niyo sabihin? Magpapahabol ako sa mga aswang para makatakas ka. Gagawin ko to para sa'yo. Sige na. Dito ka lang magtago. Ingatan mo medalyon ko. Hahanapin kita sa pamamagitan nito. Hindi ko napigilan si tatay nang lumabas siya mula sa pinagkukublihan namin. Nagpahabol siya sa mga aswang. Ayun! Habulin siya! Gawin niyo ang lahat para mahuli siya! Ang iba sa inyo, hanapin ang batang kasama niya! Dahil sa labis na takot ko sa anyo ng nilalang na may suot na korona, umalis ako sa pinagtataguan ko. Sumunod ako sa tatay ko. Maingat kong ginawa yon, Sir Blair. Hanggang sa natigilan ako at nanginig ang buong katawan ko. Nahuli nila si tatay at ngayon ay nakaluhod sa lupa habang nagpupumiglas. Nilapitan ito ng hari ng mga aswang. Bumaba ito mula sa kabayong sinasakyan nito. Umalingaw-ngaw ang tawa ng hari ng mga aswang. Walang ano-ano ay bigla na lang nitong sinaksak ang tiyan ng ama ko. Sabay hila nito sa kanyang kamay at dinilaan ang mga kuko nitong may bahid ng dugo ni tatay. Napataklob ako sa bibig ko at napalinga sa paligid. Napansin ko na malapit sila sa malaking ilog na merong malakas na lagaslas ng tubig. Kung maitutulak ko roon ang tatay ko, maililigtas ko siya. Kailangan ko maghanap ng kahoy. Tama. Ito ang gagamitin ko para mailigtas si tatay. Sandali lang po, tay. Ililigtas ko po kayo. Maingat kong dinampot ang putol na sanga sa tabi ko. Walang pagdadalawang isip na sinugod ko ang mga aswang. Iwinasiwas ko ang kahoy para mabaling sa akin ang atensyon ng mga ito. Ngunit biglang lumiwanag ang suot kong medalyon. Kumalat ang malakas na liwanag nito sa buong paligid. Sa lakas ng puwersang nanggaling sa kwintas ko, tumalsik ang ibang aswang at bumalandra sila sa katawan ng mga puno. Ang ibang mga nilalang na malapit sa akin at solid na tinatamaan ng liwanag ay natunaw at naging putik ang katawan, habang ang kabayong nasa tabi ng hari ay umangat ang unahang paa nito dahil sa nakakapasong enerhiya mula sa suot kong medalyon. Sa kasamaang palad, ako lang ang tumalsik sa ilog at si tatay naiwan siya sa kamay ng mga aswang. Tanging ang hari lang ang nanatiling nakatayo at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Anak! Emilio! Anak ko! Rinig na rinig ko ang naiiyak na boses ni tatay dahil sa labis na pag-aalala. Wala na siyang nagawa kundi ang panoorin akong bumagsak sa tubig. Kunin yung bata! Taglay ng medalyon! Bilisan nyo! Abangan niyo siya sa ibaba ng ilog! Itinuro ako ng hari ng mga aswang. Ngunit malayo na ang narating ko. Hindi rin ako marunong lumangoy. Humampas ang katawan ko sa malalaking bato. Ramdam ko ang sakit ng bawat pagtama ng bato sa likod ko. Pati na ang pagbulwak ng dugo mula sa sugat ko. Kahit malabo na ang paningin ko, Sir Blair, kita kong pinahirapan ng mga aswang si tatay. Isang pangyayaring naging marka sa nakaraan ko. Kaya hanggang ngayon, takot na takot po ako sa tubig. Ang tanong na lang sa isip ko noon, bakit kaya merong liwanag na lumabas sa medalyon ko at gano'n na lang ang epekto nito sa mga aswang? Tol! Emilio! Huy! Kanina ka pang tulala dyan ah! Ano ba tinitignan mo sa ilog? Para kasing pamilyar sa akin ang ilog na to eh. Di ba sabi ni Tio Randy, sa ilog niya ako nakita nung bata pa ako? Oo! Halos 1 linggo ka noon na walang malay eh. Akala nga ng mga magulang ko, hindi ka na magigising eh. Teka, bakit pa pala naitanong yan? Wala lang. Pero, Tol, nabanggit ba nila
kung saan baryo nila ako natagpuan? Hindi. Teka, sandali nga lang. Bakit ba marami kang tinatanong tungkol dyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Bigla kasi akong kinabahan nang makita kong ilog na to eh. Alam mo yun, yung para bang may bahagi sa alaala ko nagsasabing nanggaling ako sa lugar na to. Ay, nako. Hanggang dito ba naman iniisip mo pa rin ang tungkol sa nakaraan mo? Oo, tol. Pakiramdam ko, nakadikit to sa alaala ko eh. Sa mga panaginip ko. Maniwala ka sa akin, Fermin. Totoo ang sinasabi ko. Nararamdaman ko eh. Paano ko maniniwala sa sinasabi mo? Imposibleng nakarating ka na rito. Pare, malayo ang Maynila. Dito sa Samar, ano ka ba? Ang isipin mo, ang misyon natin at kung bakit tayo nandito. Siya nga pala. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mayor Guerrero. Kailangan nating mag-ingat sa bawat kilos natin dito. Dahil di natin alam kung gaano kabangis ang mga nilalang na naninirahan dito. Gaano man sila kabangis. Hindi ko sila atrasan. Kung totoong pumatay na sila ng mga kabaro natin, kailangan natin silang bigyan ng hustisya. Isa pa, hindi ako pababayaan ng suot kong medalyon. Ay dako, ewan ko sa'yo. Naniniwala ka na naman sa mga panaginip mo eh. Hindi mo nga alam ang pangalan ng medalyong suot mo. Hindi mo rin nasubukan kung may bisa pa ba to. Kaya naman, huwag ka magtiwala sa kwintas mo. Dahil baka yan pa maging dahilan ng ikakapahabak mo. Nararamdaman ko may bisa to, Fermin. Totoo. Parang may kapangyarihan ng kwintas ko. Isa pa, ang ilog na to sa panaginip ko. Nakita ko to yun. Sorry. Ulit. Isa pa, ang ilog na to, nasa panaginip ko rin to. Kaya naniniwala akong hindi lang basta panaginip ang nakikita ko. Sigurado ako, totoong nangyari yun sa buhay ko. Ay nako, Buddy Emilio. Bahala ka na nga sa gusto mong isipin. Ang maipapayo ko lang, mag-iingat ka at huwag kang umasa sa medalyon mo. Ang misyon natin ang pinakadelikado sa lahat. Sensitibo ang bawat impormasyong makukuha natin at konting pagkakamali lang natin, maaaring buhay na natin ang maging kapalit. Kaya ito ang pagtuunan mo ng pansin, hindi yung kung ano-ano. Naiintindihan ko naman eh. Pero tol, salamat sa pag-aalala mo ha. O paano, tara na. Umalis na tayo rito at baka may makakita pa sa atin sa lugar na to. Sige, susunod na ako. Madalas akong managinip noon, Sir Blair. Paulit-ulit na eksena nung bata pa ako. Ang sabi ni Tio, marahil ay dahil daw yun sa pagkakabagok ng ulo ko sa mga bato. Naniniwala silang nabura ang alaala ko nang muntik akong malunod sa ilog. Himala na lang na nakaligtas ako. Ilang beses din nilang hinanap ang pamilya ko, subalit bigo sila. Kaya lumaki ako sa poder ng mga taong tumulong sa akin. Kahit lumipas na ang 20 taon, may bahagi pa rin sa alaala ko ang gustong mabuo ang pagkatao ko. Kung sino ba talaga ako at kung sino ang batang nasa panaginip ko. Kailangan lang naming matapos ang misyon. Saka ko haharapin ang nakaraang pilit na bumabalik sa alaala ko. Grabe naman ang tingin sa atin ng mga tao dito, tol. Para tayong lalamunin ng buhaya. Tumigil ka nga, Fermin. Baka marinig pa tayo. Ewan ko sa'yo. Totoo naman, di ba? O tignan mo sa bahaging yun, sa loob ng bakuran. Yun o yung simentadong bahay. Hindi ba't kanina pang nakatitig sa atin na matandang babaeng yun? Tol, parang aswang ah. Nakakatakot talaga siyang tumingin. Tumahimik ka na nga. Akala ko ba kaya mo umisyon to? Oo, pero... Basta, bahala na. Nang makita namin ang umpukan ng mga tao sa gilid ng kalsada, nilapitan namin ang mga ito. Ako ang unang nagtanong sa kanila. Bilang unang hakbang sa aming paunang imbestigasyon, ang hanapin ang sikretong katayan ng mga aswang. Tama po kayo sa narinig nyo. Aswang ang hanap namin at hindi tao. Magandang araw po. Pwede po ba kami magtanong? Anong may paglilingkod namin sa inyo, mga amang?
Isang matandang lalaki ang sumagot sa tanong ko. Mahaba ang kanyang buhok, na kulay puti na bumagay sa kanyang mahabang balbas at bigote. Sa anyo pa lang, mukhang kakaiba na ang kanyang itsura at mahirap pagkatiwalaan. Gusto ko lang pong malaman kung ilang palengke po ba ang narito sa sitio na to. Aba, iisa lang ang palengke rito at nakatayo yon sa dulo ng kalsadang ito. Teka, bakit mo ba naitanong? Bibili ba kayo ng mga karne? Ang totoo po niyan, Lo, gusto po namin mag-apply bilang matadero. Natanggal po kasi kami sa trabaho namin doon sa Maynila eh. Baka may alam po kayo na pwede namin pasukan. Kahit isang buwan lang po, para may magamit po kami pamasahe pabalik sa probinsya namin. Ganun ba? Paano kayo nakarating dito sa aming sityo? Sumakay po kasi kami ng barko para sana umuwi sa probinsya namin. Kaya lang nahuli po kami ng kapitan ng barko eh. Sumakay po kasi kami ng walang hawak na tiket. Aba, pambihira nga naman ang kalokohan yung dalawa. Mabuti na lang at hindi kayo ipinakulong. Kaya nga po mabuti na lang talaga. At pinababalan po kami ng barko. Ano bang kailangan nyo ngayon? Anong may tutulong namin sa inyo? Kailangan po sana namin ng pansamantalang matutuluyan. Kung may mahahanap po kaming trabaho, makikiusap po sana kaming makikitira sa bahay na magiging amo namin. Baka pwede nyo naman po kami matulungan. Kung di nyo na itatanong, may sarili akong pwesto sa palengke. Kailangan ko rin ng 2 matadero na tigahiwa lang sa mga karning ibinabagsak sa akin. Kung gusto nyo, sa akin na lang kayo magtrabaho. Pero hindi malaki ang sweldo dahil ibabase ko lang sa kita ko ang magiging sahod nyo. Ayos lang ba yun? Nako, ayos na ayos po yun, Lolo. Maraming salamat po kung ganun. Bueno, hala sige, sumama kayo sa akin. Nabuhayan ako ng loob nang sabihin yun ng matanda. Sinamahan niya kami papunta sa bahay niya at nakilala namin siya sa pangalang Lolo Ompong. Nagpakilala rin kami sa kanya. Pagdating namin sa bahay niyang gawa sa kawayan at kugon, nagsalita siya. Sige na, ipatong nyo muna mga gamit nyo dyan sa ibabaw ng lamesa. Ikukuha ko lang kayo ng mainit na kape. Salamat po, Lolo Ompong. Nang makaalis ang matanda at pumasok ito sa loob ng kusina, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Fermin. Kinakabahan ako sa gagawin natin, Tol. Ano bang malay natin sa paghiwa ng karne? Sakyan mo na lang ang diskarte ko. Isa pa sa tingin ko, may maitutulong sa atin si Lolo Ompong. Ano? May maitutulong siya? Mukhang siya pa nga ang pinuno ng mga aswang eh. Baka sa kanya pa lang, tapos na ang mission natin. Kaya nga narito tayo, di ba? Siya ang tamang tulay papunta sa mga kalaban. Isa pa, sa pamamagitan niya, marami tayong makukuhang impormasyon patungkol sa sekretong katayan. Saktong pagkatapos ng usapan namin ni Fermin, bumalik ang matanda. Dala niya ang 2 tasang kape. Nakangiti itong inilapag sa harap naming dalawa. Sige na, uminom na muna kayo ng kape. Huwag kayong mag-alala dahil walang lason yan. Dahil sa sinabi ni Lolo Ompong, napatunayan kong malakas ang pakiramdam nito. Kaya kailangan namin mag-ingat. Naunang dumampot ng tasa si Fermin at ipinakita nito na wala siyang takot sa matanda. Ako naman ay patuloy na nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, Sir Blair, ay naubos namin ng kape. Saka naupo ang matanda sa bangkong nakaharap sa amin. Kapag nakapagpahinga na kayo, isasama ko na kayo sa palengke. Yon ang oras ng pagdadala ng mga taong nagsusupply sa akin ng mga karne. Pero kapag may nagtanong sa inyo na ibang tao, sabihin nyo, mga apo ko kayo ha. Teka, bakit kailangan po naming magpanggap na apo po ninyo? Para sa kaligtasan nyo yun. Kapag hindi ka mag-anak ng taga rito, ang bisita o bagong muka sa lugar na ito, iniimbestigahan ni Solidum. Kadalasan, natatagpo ang patay ang mga taong dayo rito
Ang nakalulungkot lang, walang makapagsabi kung sino ang pumatay sa kanila. Hala, paano naman po nangyari yun? Isa pa, malinaw po na si Solidum ang gumawa nun sa kanila. Hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Mag-iingat kayong dalawa sa bawat kilos nyo rito. Mabuti na lamang at sa akin kayo unang lumapit. Teka, Lolo Ompong. Matanong ko lang. Sino po ba yung Solidum na yun? Siya ang pinuno ng sityo na ito na nangangalaga sa kapakanan ng mga tao rito. Para siyang kapitan ng baryo, ngunit mas malupit. Kaya tandaan nyo ang sinasabi ko sa inyo. Maghinay-hinay sa pagsasalita kapag maraming nakikinig at antabayanan nyo palagi ang inyong kilos. Sige po, tatandaan po namin. Paano po yung mga taong kasama nyo kanina? Alam nila ang tungkol sa amin. Ako nang bahala sa kanila. Hala, sige na. Pumasok na kayo sa magiging silid nyo para mailagay nyo na mga gamit nyo sa aparador. Agad kaming pumasok sa itinurong pintuan ni Lolo Ompong. Wala kaming imikang dalawa ni Fermin dahil pinag-aaralan pa namin ang mga sinabi ng matanda. Nalilito ko nun. Hindi ko alam kung dapat ba naming pagkatiwalaan si Lolo Ompong, pero wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magpanggap. Lalo na at sa una pa lang ay nakakuha na kami ng impormasyon tungkol sa kalakaran sa lugar na yon at kung bakit maraming natatagpo ang patay sa sityo na yon. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Sino si Solidum? Bakit siya kinatatakutan ng mga tao? Tol, pareho ba tayo ng iniisip? Oo. Simula pa lang to, Fermin. Malayo pa ang mararating natin sa pag-iimbestiga pero sa ngayon, wala tayong ibang dapat na pagkatiwalaan kundi ang sarili lang natin. Ang mabuti pa kaya, Tol. Itago mo mabuti ang medalyon mo. Baka yan pa magpahamak sa atin eh. Nakatago naman to, di ba? Nasa loob ng damit ko. Hindi ko to huhubarin kahit na anong mangyari, Tol. Naniniwala akong ang panaginip ko ay may bahagi sa nakaraan ko. Sa pamamagitan nito, masasagot ang mga tanong ko. Malay mo, kung talagang nanggaling ako sa lugar na to, baka ito pang maging susi para mahanap ko ang totoong pamilya ko. Di ba? Kaya ba tinanggap mo mission to? Dahil dyan sa sinasabi mong medalyon? Oo, Fermin. Naniniwala akong mahahanap ko ang ama ko sa pamamagitan ng medalyon ko. Kagaya ng pangako ng taong yun sa panaginip ko. Hahanapin niya ako. Bahala ka nga sa gusto mong isipin, Tol. Pero Tol, nandito lang ako sa likod mo. Dahil alam ko na ikaw lang ang makakapagsabi kung may kaugnayan ba o wala ang panaginip mo sa pagkatao mo. At malakas din ang kutob ko, Fermin, na dito ako nanggaling sa Samar. Hindi na nagsalita si Fermin. Ang totoo, ang unang eksenang isinalaysay ko sa unang bahagi ng kwento ay isang tagpo sa panaginip ko. Naniniwala ako nun na may kaugnayan yun sa akin. Lumabo man ang ilang alaala ko sa nakaraan ko. Tiyak na ang panaginip kong yun ang susi para malaman ko kung ano ang totoong pagkatao ko. Lalo na sa pagtuklas sa sikretong katayan ng mga aswang sa lugar na yon. At kung bakit ako ang ipinadala sa misyon na ito. Idagdag pa ang ilang bahagi sa lugar na ito ay kagaya na kagaya ng itsura ng lugar sa panaginip ko. Uy, Tol! Ano ka ba? Nakatulala ka naman dyan. Bilisan mo na dyan at magpahinga na muna tayo. Kailangan natin na matinding pagpaplano. Kailangan natin na maayos na pahinga. Sige. Mabuti pa nga. Bilang bahagi ng imbestigasyon namin sa lugar na yon, kailangan naming magpanggap. Kailangan naming hindi magdala ng baril para sa kasiguraduhan ng pagkakakilanlan namin. Ayon sa impormasyong nakalap ng unang mga pulis na nag-imbestiga sa lugar na yon, pinapatay ang mga pulis na pumapasok sa sityo. Tikom ang bibig ng mga tao sa pagtuturo kung sino ang pumaslang sa kanila
Tanging pugot na ulo na lamang ng mga biktima ang natatagpuan sa crime scene at nawawala ang kanilang katawan na pinaghihinalaang kinatay ng mga aswang. Nakakakilabot ang bagong kaso na hinawakan namin dahil tiyak na hindi ordinaryong nilalang ang nasa likod ng ganitong uri ng pagpatay. Kung ano man ang mapansin nyo sa loob ng malawak na palengking ito, ay wag na wag kayong magtatanong. Bakit po? Para na rin hindi matuon ang atensyon nila sa inyong dalawa. Hala, sige na. Maglinis muna kayo ng pwesto natin. Dala nyo ba ang mga itak na ibinigay ko sa inyo? Opo, dala po namin. Teka, nasan po ba mga karne na kailangan naming hiwain? Maghintay lang muna tayo rito. Mamaya lang darating ng mga yon. Pagkatapos nga namin noong magpahinga, ay isinama na kami ni Lolo Umpong sa palengke. Malaki ang sementadong gusali, ngunit kapansin-pansin na panay lang na karne ang itinitinda roon. Wala akong nakitang gulay, isda, o kahit na anong mga sangkap. Sa pangalawang pagkakataon, ay naisip ko na tama ang lugar na pinuntahan namin. Hindi nagtagal ay dumating ang 4 na lalaking may pasan ng mga karne ng baboy. Malayo yun sa itsura na inaasahan ko. Dahil ang alam ko, karne ng tao ang makikita namin doon. Mukhang nag-iingat ang mga aswang na mabisto ang lihim nilang gawain. Dahil dito, ay sobra kaming nabahala ni Fermin. Oh, ano pang iniintay nyo? Hiwain nyo na mga karne. Mamaya lang ay dadagsa na ang mga mamimili. Teka nga, sigurado ba kayo na marunong kayo maghiwa ng mga karne? Opo, Lolo Umpong. Ito po talaga ang trabaho namin eh. O siya, sige na. Hiwain nyo na ang karne. Ako naman ay mag-aasabo na ng itak para sa darating pang mga karne mamaya. At teka, sandali lang po, Lolo Umpong. Talaga po bang sa hapon kayo nagtitinda ng karne? Abay, oo naman. Mamayang 6:00 lang tiyak ubos na ang paninda natin. Sige na, at may gagawin pa ako. Marami pa sana akong gustong itanong sa matanda. Pero tumalikod na ito. Pagkatapos kausapin si Fermin, nanginginig ang kamay ko ng mga sandaling yon dahil hindi naman talaga ako marunong maghiwa ng karne. Ganon din si Fermin. Maya-maya pa ay may dumating na isang lalaking sa tingin ko ay edad 59 na taong gulang na. Nakangisi siya na para bang kilala niya kami. Sandali lang. Mukhang bago lang kayo rito ah. Kaano-ano nyo sa Tandang Umpong? Mga apo po niya kami. Magpinsan po kami na balak po dito tumira. Ganun ba? Wala namang nababanggit sa akin si Tandang Umpong tungkol sa inyong dalawa. Mga apo ko sila, Solidom. Sabay-sabay kaming napalingon sa gawi ni Lolo Umpong. Lumapit siya sa amin, nadala ang hasaan at itak. Dito ko nakilala si Solidum, ang taong kailangan naming iwasan. Pasensya ka na, Solidom. Hindi ko nabanggit ang tungkol sa kanila. Matanda na ako kaya kailangan ko na makakatulong sa lumalaking negosyo ko. Bakit may problema ba sa kanila? Wala naman. Nagtatanong lang ako, Tandang Umpong. Alam niyo naman na pinangangalagaan ko ang lugar na ito laban sa mga espiyang nanggugulo sa katahimikan ng sityong ito. Naiintindihan ko, Solidom. Mabuti naman po kung ganon. Ikaw, binatang may hawak ng itak. Bigyan mo nga ako ng kapirasong laman ng karne. Ang gusto ko manipis ang pagkakahiwa. Opo, sige po. Talagang nasubok ang tibay ng loob ko sa pagpapakitang gilas sa paghiwa ng karne. Nagulat din ako sa sarili ko dahil nagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Nang tanggapin ni Solidum ang plastik na may laman na karne, ay gumuhit ang matamis na ngiti sa labi niya. Ngunit ang titig niya ay para bang punong-puno ng pagbabanta. Nang umalis ito sa harap namin, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Napabuga pa ako ng hangin na agad namang napansin
ni Lolo Ompong. Mabuti na lang at sinunod nyo ang sinabi ko sa inyo. Ngunit napansin ko, Emilio, hindi ka marunong humiwa ng karne. Ano po? Pero, maayos naman po ang ginawa ko kanina, di ba? Akala mo lang yon. Pero sa marunong tumingin na kagaya ko, hawak mo pa lang sa itak. Alam ko na hindi ka totoong matadero. Tsak na napansin din yun ni Solidum. Kung hindi ako nagkakamali, babantayan niya na ang kilos ninyong dalawa simula ngayon. Hindi ako makapaniwalang nasabi yun ni Lolo Ompong. Ang buong akala ko talaga ay magaling na ang ginawa ko. Kaya pagkatapos maubos ang paninda namin at pag-uwi namin sa bahay, tungkol dun ang pinag-usapan naming tatlo. Hindi ko alam kung nagsasabi ba kayo ng totoo sa akin o hindi. Ngunit nagdududa ako sa pagkatao ninyong dalawa. Kaya hanggat maaga pa, magsabi na kayo sa akin ng totoo. Maniwala po kayo sa amin, nagsasabi po kami ng totoo, Lolo Ompong. Hindi ako naniniwala. Alam niyo bang, kaya kong malaman kung sino ba talaga kayo, kung ano ang pagkatao niyong dalawa. Ngunit bilang respeto, ang gusto ko, marinig ito mula sa bibig ninyo. Lolo Ompong, pasensya na po kayo Pero totoo po talaga ang sinabi namin sa inyo. Isa po talaga kaming matadero sa lugar namin. Kung hindi kayo aamin, mapipilitan akong gawin ito sa inyo. Hindi ko agad nahulaan ang ibig sabihin ni Lolo Ompong. Bigla siyang umatake ng taga sa amin. Si Fermin, nakatalon kaagad siya sa bintana, dala ang itak. Ako naman, walis ang nadampot ko na ginamit kong pansalag sa itak ng matanda. Lumabas ang galing ko sa pakikipaglaban. Dahil dito, nabisto ni Lolo Ompong na hindi nga ako ordinaryong matadero. Malakas siya at nakarating kami sa labas ng bahay. Sa gitna ng bakuran niya, naglaban kami. Wala siyang tigil sa pag-atake sa akin gamit ang itak. Ano? Magsisinungaling pa rin ba kayo sa akin? Tigilan mo ang kaibigan ko! Layuan mo siya, Lolo Ompong! Nabigla kami sa biglang pag-atake ni Fermin ng taga sa matanda na agad din itong naiwasan. Inihagis niya sa akin ang isa pang itak at pinagtulungan namin ng matanda. Pero ang likod ng talim ang ginamit ko. Ganon din si Fermin. Wala talaga kaming balak na saktan ang matanda. Kailangan lang naming ipagtanggol ang sarili namin mula sa kanya. Maya-maya pa ay pasadsad itong bumagsak sa lupa. Mabilis itong bumangon at tumawa ng malakas. Sinasabi ko na nga ba't nagpapanggap lang kayong matadero? Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Kayong dalawa ay mga pulis Maynila. Tama ba? Nagkatinginan kaming dalawa ni Fermin. Hindi kami makapaniwalang malalaman yon ng matanda. Nagulat ba kayo? Hindi may tatago na mga galaw ninyo. Ang kilos kung sino ba talaga kayong dalawa. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kung hindi buo ang loob nyo, huwag kayong manatili sa lugar na ito. Dahil tiyak na mapapahamak din kayo. Kagaya ng mga naunang pulis na pumasok dito. Dahil dyan, mas lalong di po kami aalis, Lolo Ompong. Isusumbong niyo po ba kami kay Solidum? Kalaban po ba kayo? O kakampi? Hindi nyo ako kakampi. At hindi nyo rin ako kalaban. Binabalaan ko kayong mag-ingat dahil nag-aalala kong muling may magbuwis ng buhay sa lugar na ito. Hanggat maaga pa, umalis na kayo sa sityong ito. Hindi po. Hindi po kami aalis sa lugar na to. Dahil may mission po kami na dapat tuparin. Misyong ano? Misyong hanapin ang sikretong katayan ng mga aswang. Nasisiraan na ba kayo ng ulo, ha? Naghahanap ba kayo ng kamatayan ninyo? Hindi po kami naghahanap ng kamatayan namin. Tumutupad lang po kami sa tungkuling nakaatang sa balikat namin. Patutunayan po naming mahuhuli namin ang pumatay sa mga pulis. Tama po sinabi ng kabady ko. Susolusyonan po namin ang problema ng departamento namin.
Sa pamamagitan po ninyo, ituturo nyo sa amin ang kinaroroonan ng katayan ng mga aswang. Dahil kung hindi po kayo makikipagtulungan sa amin, madadamay po kayo rito at isa kayo sa pananagutin namin sa batas. Akala niyo ba natatakot ako sa banta ninyo? Nagkakamali kayo mga iyo. Kahit alam ko kung nasa ang katayan, wala kayong makukuhang impormasyon mula sa akin. Ang dapat na isipin nyo ay ang galit ni Solidong. Dahil sa oras na malaman niyang mga pulis kayo, papatayin niya kayo. Hindi po kami natatakot mamatay. Kaya mabuti pa magsabi na po kayo ng totoo. Dahil kung hindi, makakarating kay Solidum. Nakasabwat namin kayo. At siya mismo ang papatay sa inyo. Gusto niyo ba yun? Hindi mangyayari yan. Dahil lalaban ako. Pues, patunayan niyo sa amin. Dahil sa pagkakataong to, damay na kayo rito. Sa ayaw niyo man at sa gusto niyo. Wala na kayong magagawa, kundi ang makipagtulungan sa investigasyon namin. Mukhang gumana ang pagbabanta ko at nagbago ang ekspresyon ng muka ng matanda. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pumasok siya sa loob ng bahay. Mabuti na lang at walang ibang taong naroroon. Kaya walang nakarinig sa pagtatalo namin. Nang makapasok kami sa kubo, agad nagsalita si Lolo Ompong. Sige, handa na akong tumulong sa inyo. Pero ipangako ninyo na poprotektahan nyo ang mga tao rito. Makakaasa po kayo na hindi namin nahayaang masaktan ng mga taga rito. Narito po kami para palayain sila sa kamay ng mga aswang. Sana nga ganun kadali lang yan. Ngunit, wala kayong laban sa puwersa nila. Matagal na hindi kami nakapagsalita ni Fermin dahil bumakas ang takot sa muka ng matanda. Agad din itong isinarado ang mga bintana at pinto. Saka siya lumapit sa amin at naupo sa bangko. Ilang sandali pa, sinimulan na nitong magsalita na halos sa pabulong na paraan. Sinasabi ko ito, hindi para takutin kayo ha. Kailangan ninyong malaman na hindi ito basta ordinaryong lugar na malaya ko yung gawin ang gusto nyo na pag-iimbestiga. Hindi mapagkakatiwalaan ng ibang taong naririto dahil karamihan sa kanila ay mga alagad at espiya ni Solidum. Alam po namin ang tungkol sa bagay na yan, Lolo Ompong. Ngunit mali ang inaakala nyo sa lugar na ito. Maraming namatay rito, hindi lang mga pulis. Pati na mga taong nagtangkang kumalaban sa hari nila ay pinatay rin. Ang sikretong katayan ng mga aswang, hindi lang para sa tao, kundi para na rin sa kauri nilang lumabag sa batas nila. Pero, nasa na mga antingero at manunugis na mga aswang na unang napabalitang naririto? Ang mga antingero at manunugis ng mga aswang, lahat sila ay pinatay rin. At kung mamalasim pa, baka kayo pa ang sunod nilang mabibiktima. Hindi ko po hahayaang mangyari yun. Bakit? May magagamit ka bang panlaban sa kanila? Ni wala nga kayong dalang baril, tama ba? Opo. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa bagay niyan? Kagaya na sinabi ko, may mga pulis na dumating dito para magpanggap. Inuulit ko, hindi ganun kadaling patayin ng mga aswang na naninirahan sa lugar na ito. Isa pa, tsak na nakita ni Solidum ang kilos nyo kanina at hindi magtatagal. Pamamanmanan niya kayo sa mga alagad niya, sigurado yun. Pero kahit na anong mangyari, hindi po kami aalis sa lugar na to, Lolo Ompong. Hindi namin tatalikuran ang tungkulin namin. Hindi ang aswang na tinutukoy nyo ang magpapatalsik sa amin sa lugar na to. Hindi nyo talaga naiintindihan ang sinasabi ko sa inyo. Ang aswang na tinutukoy ko ay may kapangyarihan. Teka, sandali lang po para malinaw ha. Anong uri po ba ng aswang ang tinutukoy niyong makapangyarihan? Hindi nyo ba talaga alam kung anong klaseng nilalang ang naghihintay sa inyo rito? Sila ang mga daghamon. Mabangis sila nung panahon pa ng mga Kastila. Kilala silang mandirigmang mga halimaw. Daghamon? Teka, ano po bang itsura nila?
Sila ang mga nilalang na merong maraming mata, dalawang sungay, at nakakakilabot na itsura na kagaya ng sa paniki. Mabilis silang kumilos at wala silang awang pumatay. Mahilig silang magtanggol sa kanilang teritoryo. Kaya ang lahat na magtatangkang guluhin sila ay kamatayan ng kanilang hatol. Bumundol ang kaba sa dibdib ko at bumakas din ang pag-aalala sa mukha ni Fermin. Gulat kami sa itsura ng nilalang. Ngunit ako ang labis na nabigla dahil walang pinagkaiba ang itsura ng mga daghamon sa nilalang na madalas na lumitaw sa panaginip ko. Dahil po sa mga sinabi nyo, mas lalo ko pong hahanapin ang kinaroroonan ng sekretong katayan ng mga aswang. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko ito natatagpuan. Bahala ka! Basta't hindi ako nagkulang sa paalala sa inyo. Tsak na hindi na magbabago ang pasyan yung dalawa. Dahil ayon nga sa inyo, ay misyon nyo ito. Pero sana, mag-iingat kayo sa mga kinikilos nyo. Alalahanin ninyong ako ang tumulong sa inyo para makapasok dito. Kaya mapapahamak din ako kapag nagkamali kayo. Wala naman po kayo magiging problema kung ituturo niyo po sa amin ang kinaroroonan ng kanilang katayan. Bago ko ituro sa inyo ang katayan, kailangan makasiguro ko na kaya nyo silang harapin. Teka Lolo Ompong, ano pong ibig niyo sabihin? Matatalo nyo lamang ang hari ng mga dagamon kung maahanap ninyo ang sandatang itak na kalis na pag-aari ni Raha Balinsusay. Kalis? Ano naman po ang kaugnayan nito sa hari ng mga dagamon? Malaki, sapagkat yun lang ang makakatalo sa hari. Ano pong itsura ng kalis? Ang kalis ay tradisyonal na sandata na meron tigkabilaang talim. Kilala ito sa pagkakaroon ng kurbado o kulot na disenyo ng talim na ginagamit upang madaling mahugot kung sakaling isasaksak ito sa katawan ng kalaban. Abay sa sobrang talas nito, kaya nitong putuli ng buto ng tao o halimaw. Kaya naman po pala mabisang panlaban to sa mga aswang na daghamon. Hindi lang yun, sapagkat pinaniniwalaan ito mula sa kasaysayan na ang kalis ang ginamit ni Ra Balinsusay upang patayin ang supremo na sinaunang aswang na dagamon. Dahil sa taglay nitong gabay na medalyong Tetragrammaton. Ano ho? Medalyong Tetragrammaton? Oo. Teka, bakit parang alam mo tungkol sa medalyong Tetragrammaton? Hindi po alam ni Emilio tungkol sa Tetragrammaton. Ngunit may suot po siyang medalyon. Baka alam niyo po kung anong tawag sa medalyon niya. Dahil sa sinabi ni Fermin, dinukot ko ang suot ko medalyon sa ilalim ng damit ko at ipinakita ko yon sa matanda. Bigla kong kinabahan nang makita ang reaksyon ng muka ni Lolo Ompong. Sa pagkakataong to ay kailangan kong magtiwala sa matanda dahil nararamdaman kong marami siyang nalalaman tungkol sa medalyon. Teka, paano ka nagkaroon ng ganyang uri ng medalyon? Paano napunta yan sa'yo? Mahabang storya po, Lolo Ompong. Subalit kung tutulungan niyo po akong malaman kung anong uri ito ng medalyon, malalaman niyo rin po kung paano ito napunta sa akin. Anong ibig mo sabihin? May mga panaginip po ako tungkol sa nakaraan ko. May kutob akong ang medalyong ito ay bahagi ng buhay ko sa nakaraan. Nawala ang alaala mo, ganun ba? Oo, ganun na nga po. Pero ang suot mong medalyon ay ang Tetragrammaton na tinutukoy ko. Ang tanong, paano napunta sa'yo ang medalyong pag-aari ni dating Haring Solomon? Teka Lolo Ompong, sinasabi niyo po bang ang medalyon ng kaibigan ko ay ang medalyong gabay ng mahiwagang kalis ni Raha Balinsusay? Oo, ito na nga. Ang tatay ko pong nagbigay nito sa akin ayon po sa panaginip ko. May tatay po ako na nagngangalang Damian na napahamak nun. Siya po ang nagbigay sa akin ng medalyong Tetragrammaton. Dahil sa kapangyarihan nito, nailigtas po nito ang buhay ko.
Bumagsak po ako sa rumaragasang ilog. Hindi ko po alam kung paano nangyari to. Ngunit napatunayan ko pong hindi lang yun isang simpleng panaginip, kundi totoong nangyari sa akin. Diyos ko, kahit ako, hindi ko may paliwanag ang nangyayari sa'yo. Pero may kilala akong Damian. Ang totoo, sa akin nang galing ang medalyong suot mo na ibinigay ko naman sa mahusay na manunugis ng mga aswang na si Damian. Bilang agimatero, kailangan kong gumawa ng mga anting-anting para labanan ng mga aswang. Ibig sabihin, kilala niyo po ang tatay ko? Sa panaginip ko? Oo naman. Nang mabalitaan ni Soliduman tungkol sa makapangyarihang medalyong Tetragrammaton, ipinapatay niya ang lahat ng mga agimatero. May 20 taon na ang nakakalipas. At kung di ako magkakamali, ikaw ang nawawalang anak ni Damian. Patunay ang suot mong medalyon. Ano ba yan? Nakakakilabot naman po ang sinasabi niyo sa kaibigan ko. Ibig sabihin, totoo po ang lahat ng panaginip ni Emilio? Oo, maaaring yun ang senyales ng pagbabalik ng alaala niya. Emilio, ikaw ang anak ni Damian, ang tagapagmana ng medalyon. Talagang wala akong masabi sa mga natuklasan at narinig ko mula sa matanda. Hindi ako makapaniwalang tadhana ang nagdala sa akin dito. Nalaman ko na ang medalyong Tetragrammaton ay isang uri ng agimat na may pinakamalakas na kapangyarihan at maging ang hari ng kadiliman ay kaya nitong puksain. Kaya naman, maraming hari na ng mga aswang ang naghahangad sa medalyong ito upang gamitin para maisakatuparan ang paghahari nila sa sanlibutan. Kung ako po ang batang nasa panaginip ko at ako ang anak ni Damian, kailangan ko pong tapusin ang nasimula ng ama ko. Lolompong, matutulungan niyo po ba akong malaman kung nasaan ang sikretong katayan ng mga aswang? Oo, tutulungan kita. Para magkasama na ulit kayo ni Damian. Nanlaki ang mga mata ko nang malaman kong buhay pa rin ang ama ko. Naluwa ako sa mga narinig ko at napahawak ako sa braso ng matanda. Ano? Totoo po bang buhay pa po ang tatay ko? Oo, at biyag siya ni Solidom. Paano po nangyari yun? Ang buong akala ko po patay na po siya. Saka, ano pong balak niyang gawin sa tatay ko? Balak niyang gamitin si Damian laban sa'yo. Dahil sa medalyong suot mo, nananatiling buhay ang ama mo. Naniniwala ang hari ng mga aswang na kung bubuhayin niya si Damian, ay babalikan siya ng kanyang anak. Ikaw ang matagal nang hinihintay ni Solidom. Dahil dyan, asahan mong tutulungan kita. Iligtas mo si Damian dahil pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit siya napahamak. Maaaring tama po ay sa sinasabi niyo, Lolo Umpong. Dahil kung di niyo po ipinagkaloob kay Mang Damian ang medalyong Tetragrammaton, hindi sana nasira ang buhay ng kaibigan ko. Mabuti na lang at mabait ang Diyos kay Emilio dahil natagpuan siya ng ama ko. Sigurado, nataga rito rin po ang ama kong si Randy at may dahilan kung bakit inilihim niyan tungkol sa lugar na ito. Gulat na napatitig si Lolo Umpong kay Fermin at bumakas sa mukha nito ang pagtataka. Randy baka mo? Teka, yan bang sinasabi mong Randy may peklat sa kaliwang pisngi? Opo, paano niyo po nalaman ang tungkol sa peklat ni tatay? Diyos ko! Salamat sa Diyos! Buhay ang anak ko! Anak ko si Randy at hindi ako makapaniwalang siya pala ang nagligtas kay Emilio. Ho? Kung ganun, kayo po si Lolo Rodolfo. Oo, apo ko. Ako nga ito si Lolo Rodolfo mo. Palayaw ko lang ang umpong. Diyos ko ang apo ko. Ikaw na nga ba talaga yan? Marahil maging kayo ay nagulat din sa bilis ng mga revelasyon. Sino ba naman ang mag-aakalang dito sa sityong ito magkikita ang maglolo na hindi na kailangang magpanggap dahil totoong magkadugo sila. Pagkatapos naming mag-usap, nagplano kami para sa paghahanap sa mahiwagang kalis ni Raha Balinsusay. Ayon din kay Lolo Umpong,
Wala nang bisa ang suot kong medalyon. Ang kailangan daw ay buhayin muli ang orasyon tubig at kapangyarihan nito. Kailangan kong bumalik sa ilog upang magsagawa ng ritual. Bumundol ang kaba sa dibdib ko dahil kailangan kong harapin ang takot ko sa tubig. Gagawin pa yun sa ilog kung saan muntik akong malunod. Kinabukasan ay sinimulan namin ng ritual. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako tumalon sa ilog. Habang lumulubog ako sa tubig, nagsasagawa naman ng ritual na orasyon si Lolo Ompong. Nakaupo siya sa gilid ng ilog. Habang magkadaop ang mga palad niya, ako naman naramdaman kong tinangay ako ng agos ng tubig sa mababaw na bahagi ng ilog. Ano tol, kumusta? Akala ko malulunod ka na naman eh. Fermin, nagawa kong tumalon sa ilog at ligtas ako nakaahon sa tubig. Oo tol, hindi ka naman namin pababayaan eh. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko, Fermin. Nagawa mo dahil alam mong may patutunguhan ng sakripisyo mo. Kaya mo na ring harapin ang takot mo. Ngayon naman, kailangan mong matutunan ang orasyong tatalo sa kapangyarihan ng mutya ng mga daghamon. Teka lo, may mutya ang mga aswang? Oo, Fermin. Tawag doon ay mutya ng daghamon. Yun ang pinanggagalingan ng lakas nila. Dahil dito, kaya nilang umalipin ng mga antingero kahit mga babaylan. Kagaya ng pinag-usapan namin, sinunod ko ang utos ni Lolo Ompong. Tinandaan ko ang bawat lengguwahe sa orasyon. Kailangang usanin ito ng tahimik, nang walang nakakarinig. Habang nagsasagawa kami ng lihim na pagsasanay, tinuruan na rin ako ng matanda sa paggamit ng itak upang matutunan ko rin kung paano maghiwa ng karne. Sa ganitong paraan, magiging madali na para sa akin ang gumamit ng itak na kalis. Napansin ko rin na may reaksyon ang suot kong medalyon sa bawat taong nakakasalumuha ko. Ulitin ko yung napansin. Napansin ko rin na may reaksyon na ang suot kong medalyon sa bawat taong makakasalamuha ko. Umiinit din ito. Indikasyong aswang ang nasa paligid ko. Nalaman ko rin na palihim na gumagawa ng agimat si Lolo Ompong para ipagkaloob ang mga yon sa kakampi niya. Hinusgahan namin ng matanda na mayroon palang hukbo na lalaban sa mga aswang. Naghihintay lang pala ito ng tamang pagkakataon. Pagkalipas ng 1 linggo, sinamahan kami ni Lolo Ompong papunta sa kinaroroonan ng sikretong katayan ng mga aswang upang magmanman at pag-aralang mabuti ang kilos ng mga kalaban. Dito ko nakita ang isang pamilyar na lalaki na pinapahirapan ni Solidum. Tay, siya nga ang tatay ko. Agad na tumulo ang luha ko nang makita ko ang tatay kong si Damian na nagbubuhat ng malaking hita ng kalabaw. Pasan-pasan niya ito habang wala siyang suot na pang-itaas na damit at kita ang sugat sa kanyang katawan. Bakas din ang marka ng kalupitan ni Solidum. Ang kanyang balbas at bigote ay mahaba. Ganon din ang kanyang sabog na buhok. Marungis ang kanyang itsura. Kahit ganon ang kanyang anyo, kilala ko pa rin siya bilang tatay ko. Parang pinipiga ang puso ko ng mga sadaling yon, Sir Blair, nang makita ko ang paghihirap ni tatay. Konting pagkakamali ay tinatadyakan siya ng mga tauhan ni Solidum. Habang pinapahirapan nila si tatay, nakangisi naman si Solidum. Pinapanood niya ang paghihirap ng kaawa-awa kong tatay. Gusto kong lumantad na ng mga sandaling yon upang pagpapatayin ang mga ito. Subalit pinigilan ako ni na Fermin at Lolo Ompong. Hindi ko na po kayang tiisin to, Lolo Ompong. Hindi ko na hahanapin ang alis dahil ililigtas ko na si tatay ngayon din. Sinasabi ko sa'yo na magmamanman lang tayo rito. Hindi tayo susugod sa kanila. Wala tayong gagawing aksyon upang hindi masira ang plano natin
Pigilan mo ang sarili mong galit. Dahil kung hindi, mapapahamak ang tatay mo. Pero Lolo Ampong, pinapahirapan po siya ng mga taong yun, oh. Kahit nasaan yung tao sila, Halimaw pa rin sila para sa akin. hindi ko po kayang panoorin si tatay mula rito. Matagal nang naghihirap ang ama mo sa loob ng katayan na yan. Kaya alam kong makakaya niyang lampasan ito. Konting tiis lang, maililigtas mo na rin ang ama mo. Tama si Lolo Ampong, Emilio. Kailangan mong pakatatag. Pigilan mo ang galit mo upang maisagawa natin ng maayos ang plano natin. Mali na hindi mo hanapin ang kalis. Dahil yun na lang ang nag-iisang pag-asa natin para mailigtas mo si Mandamyan. Sige, pipigilan ko ang sarili kong galit. Pero hindi ako makakapayag na wala akong gawin. Tol, ano bang ibig mo sabihin? Lalagasan ko sila ng 2 tauhan bilang kabayaran sa ginawa nila kay tatay. Ang 2 yun na sumipa sa tatay ko, papatayin ko sila. Hindi niyo ako mapipigilan sa gagawin ko. Teka, sandali lang, Tol. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis! Hindi na nila ako napigilan nang tumakbo ko palayo sa kanila. Umikot ako sa kuta ng mga daghamon. Hindi ko alintana ang dami ng mga alagad na nagkalat sa paligid. Dahil ang gusto ko ng mga sandaling yon ay mabawasan ko ang puwersa ng kalaban. Ipaparamdam ko sa kanila ang galit at paghihiganti ko. Patawarin niyo po ako, tatay. Kung ngayon lang ako bumalik, sinisigurado ko sa inyo na ililigtas ko kayo mula sa kamay ng mga halimaw na yan. Maghintay lamang po kayo. Pero sa ngayon, pagbabayarin ko muna ang 2 tauhan ni Solidum. Papatayin ko sila. Maigpit kong hinawakan ang puluhan ng itak na ipinahiram sa akin ni Lolo Ampong. Tinanaw ko ang tarangkahan at hinintay kong lumabas ang 2 target ko. Nang makita ko sila, hindi ako nagdalawang isip. Sinugod ko sila at nilaslas ang kanilang leg. Dala ng matinding galit, pinugutan ko sila ng ulo at nagawa ko yun ng tahimik. Hinila ko ang kanilang katawan sa madilim na bahagi ng bakod. Dito ko isinagawa ang maitim kong balak. Pinagsasasaksak ko ang kanilang katawan gamit ang aking matalas na itak. Ginamit ko ang natutunan ko sa paghiwa ng karne. Pagkatapos kong pagpira-pirasuhin ang katawan ng mga ito, tumayo ako at tahimik na bumalik sa pinagtataguan ni na Fermin at Lolo Ampong. Tara na po, umalis na po tayo. Pagbihira ka naman, oh. Muntik na akong atakin sa puso dahil sa ginawa mo, ah. Kilala mo ko, Fermin. Kapag nagalit ako, hindi pwedeng wala akong gawin. Ang ipinagtataka ko lang, bakit di gumana sa kanilang medalyong tetragrammaton? Dahil hindi paganap ang pagbabalik ng bisa nito. Kaya nga kailangan mong mahanap ang kalis upang maibalik ng tuluyan ang kapangyarihan ng medalyon. Sa bahay na lang po natin pag-usapan ang tungkol dyan, no? Baka may makakita sa katawan ng 2 pinatay ni Emilio, eh. Malaman pa nilang naririto tayo. O siya, sige na. Tara na. Umalis na tayo rito. Tahimik kaming umalis sa lugar na yon at umuwi pabalik sa bahay. Pagdating namin doon, ay pinagplanuhan naming mabuti ang sunod naming hakbang. Si Fermin naman ay tumawag sa presinto namin sa Maynila para ipaalam na positive ang resulta ng investigasyon. Dahil dito, nakipagkoordinasyon si Major Guerrero sa lokal na pamahalaan na sakop ng sityong yon para sa agarang pagdadakip kay Solidum. Habang nagsasagawa ng plano ang mga kapulisan, kami naman ni na Fermin at Lolo Ampong ay pinag-isipan kung paano namin mahahanap ang kinaroroonan ng mahiwagang kalis ni Ra Balinsusay. Pagsapit ng gabi, ay sinimulan na namin ni Fermin ang paghahanap sa sandata. Pumasok kami sa masukal na kagubatan, dala ang itak namin. Hindi na sumama sa amin si Lolo Ampong dahil hindi na raw nito kayang maglakad ng malayo. Itinuro na lang niya sa amin kung paano kami makakarating sa pusod ng kagubatan kung saan nakabaon ang mahiwagang kalis. Subalit pagdating namin sa gitna ng kakahuyan, ay naramdaman ko
ang biglang pag-iinit ng suot kong medalyon. Kasunod ng ingay ng yabag ng mga paa sa unahan ng aming daan. Mabilis kaming nagtago sa makapal na bahagi ng halamanan sa tabi namin at pinakiramdaman namin ang paligid. Tol, may mga tao. Kailangan natin mag-ingat. Tignan natin kung anong ginagawa nila rito. Pagkalipas ng 5 minuto, tumambad sa paningin namin ang ilang mga lalaking may hawak na sibat. Tila may hinahanap sila kasama ang nakasakay sa kabayo na si Solidum. Pagkakataon ko na sana para umatake sa kanila. Ngunit pinigilan ako ni Fermin. Maya-maya pa ay nag-unahan sila sa pagsibat doon sa nilalang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Ang buong akala ko, hayop ang tinutugis nila. Yung pala ay isang lalaking may pasan na kahoy at naligaw lang sa gawing yon. Nasaksiyan namin kung paano sila nang bibiktima ng tao. Nagkikikisay ang katawan ng lalaki dahil sa dibdib ang tama nito at agad ding binawian ng buhay. Nanginig ang buong katawan ko sa nakita ko at bala ko nang makipagsabayan sa kanila. Inisip ko lang na hindi pa ito ang tamang pagkakataon para lumaban. Natigilan ako nang bumaba mula sa likod ng kabayo si Solidum. Nilapitan nito ang katawan ng lalaki. Anong ginagawa niya? Bakit hawak niya ang ulo ng biktima? Ewan ko, pero maghintay pa tayo. Diyos ko, Tol! Tingnan mo kung anong ginagawa niya! Kung ganun, ginagamit ni Solidum ang kanyang kapangyarihan para ninlangin ang paningin ng mga tao. At hindi ako makapaniwalang may ganyang kapangyarihan si Solidum. Diyos ko, masama to! Hindi kaya... Nanlaki ang mga mata ni Fermin nang may maalala ito bigla. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito at biglang nanginig ang kamay. Tama ka sa naiisip mo, Fermin. Ang katawan ng baboy na kinatay natin sa palengke ay hindi totoong katawan ng hayop, kundi katawan mismo ng taong biktima nila. Ang mga customer na bumili sa atin ay mga aswang na kagaya nila. Diyos ko, alam ba to ni Lolo Ompong? Sa tingin ko, kaya naghanap siya ng matadero dahil hindi niya kayang humiwa ng karne ng tao. Matinding hipnotismo ang ginawa ni Solidum upang linlangin ang mga tao. Dahil isang agimatero si Lolo Ompong, siya lang ang hindi nasakop ng hipnotismo. Diyos ko, matindi pala ang pinagdaanan ni Lolo. Ang masaklap, si Mang Damian ang tagakatay sa katawan ng mga biktima. Nakuyong ko ang mga kamao ko nang tumingin ako sa gawi ng mga kalaban. Hindi ako makapaniwalang nalinlang nila kami ng ganong kadali. Si Fermin, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napamura siya dahil sa labis na galit. Mga walang iya sila. Mga halimaw. Mga kampo ng kadiliman. Kailangan silang mamatay para matapos na ang kasamaan nila. Fermin, sandali. Baka naman marinig ka nila. Hinaan mo lang ang boses mo. Ikaw naman ang magpigil ng galit mo. Pigilan mo ang sarili mo. Ang hirap pala magpigil ng galit kapag natuklasan mo na ang buong katotohanan. Tol, kailangan natin kumilos kagad bago pa maubos ang mga tao dito. Oo, Fermin. Siya nga pala. Nakausap mo na ba sa telepono si Tio Randy? Oo, Tol. At alam na niya kung nasan tayo. Kaya siguro inilayo ko ni Tio Randy sa lugar na to dahil alam niyang mapanganib ang sityo na to. Ngayong alam na niyan tungkol sa misyon natin, tsak nahihingi siya ng tulong sa mga kaibigan niyang manunugis din ng mga aswang. Oo, Tol. Sanib puwersa tayong nalaban sa kanila. Wala kaming ibang inaasahan ng mga sandaling yon, kundi ang tulong mula sa panig ni Tio Randy at ng mga pulis. Maya-maya pa ay narinig naming nagsalita si Solidum. Hala, sige na. Dalhin niyo na ang katawang ito sa katayan natin. Ibigay niyo ito kay Damian. Halos hindi ako huminga ng sandaling yon habang pinanonood ko ang kilos ng mga tao sa tapat ng pinagtataguan namin. Hanggang sa muling sumampa sa likod ng kabayo si Solidum at pinatakbo niya ito ng mabilis.
Nang tuluyan silang mawala sa paningin namin, ay saka naman kami lumabas sa pinagtataguan namin. Tara na tol, kailangan na natin umalis para hanapin ang itak na kalis. Teka, saan nga ba tayo pupunta? Doon sa gawin yun, doon tayo magtungo sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Sabi ni Lolo, pagkalampas daw natin sa maliit na ilog na mayroong puno na mangga, bibilang daw tayo ng 100 hakbang. Papalapit sa kinaroroonan ng kalis. Diretso at walang liko. Mukhang mahihirapan tayong hanapin ang kinaroroonan ng kalis ha. Maraming ilog sa gawin to. Pakiramdaman mo na lang ang medalyong suot mo. Dahil yan mismo magtuturo sa atin sa kinaroroonan ng mahiwagang sandata. Ganun nga ang ginawa namin ni Fermin. Pagkalipas ng 1 oras, natagpuan namin ang isang maliit na sapa. Nakita rin namin ang nag-iisang puno ng mangga. Nang makatawid kami sa kabilang pangpang ng ilog, sinimulan naming magbilan ng 100 hakbang habang pinakikiramdaman ko ang medalyon. Hindi nagtagal, humantong kami sa isang malaking bato na nilulumot na. Uminit ang suot kong medalyon at lumakas ang ihip ng hangin na para bang itinuturo ako sa kabilang bahagi ng bato. Nasinundan ko naman. Nawala ang hangin nang tumapat ako sa dulo ng matulis na bato. Napatitig ako sa lupa at hindi nawala ang pag-iinit ng medalyon ko. Indikasyong naroroon ang mahiwagang itak na kalis. Tol, hindi kaya dito nakabaon ng kalis ni Rahabalin Susay? Oo tol, dito na yun. Dahil tumigil na ang ihip ng hangin sa gawing to. Kung ganun, simulan na natin ang pag-uukay sa lupa. Wala kaming inaksayang panahon at agad kaming nagdukal ng lupa gamit ang itak. Pagkalipas ng 1 oras na pag-uukay sa lupa, natigilan kami dahil nakarinig kami ng pag-angil mula sa likuran namin. Sabay kaming napalingon ni Fermin. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang tumambad sa paningin namin ang nakakakilabot na anyo ng 2 nilalang. Ano yan? Anong klaseng nilalang ang mga yan? Gulat na napaatras si Fermin nang humakbang papalapit sa kinaroroonan namin ang 2 halimaw. Meron silang 7 mga mata, 2 sungay na parabang sa kambing at may anyo sila na kagaya ng sa paniki. Anak ng 7 tipaklong naman oo. Mga daghamon sila, Fermin. Nakita nila tayo, humanda ka. Dahil aatake sila ng mga oras. Diyos ko, ano gagawin natin? Ano pa nga ba? Eh di lalaban. Umanda kayo ngayon sa akin. Dahil ito na ang simula ng katapusan ninyo. Nanlamig man ang buo kong katawan dahil sa takot ay sumugod pa rin ako. Matagal na akong binabangungot ng anyo nila, kaya pagkakataon ko na ito para matapos na ang paghihirap ko. Sinalubong ko sila ng taga, ngunit nakaiwas ang isang daghamon. Dito niya inatake ang natitigilang si Fermin. Mabuti na lang at nakaiwas ito kagad sa kalmot na tatama sana sa kanyang katawan. Ako naman, tinamaan ko ng saksak sa dibdib ang daghamon sa harap ko. Ngunit masyado itong malakas at mabilis kong kumilos. Kaya hindi ko naiwasan ang kalmot niya na tumama sa dibdib ko. Gumuhit ang sakit at bumulwak ang dugo mula sa sugat ko. Pero nagulat ako nang biglang maghilom ito. Walang hiya ka. Akala mo madali mo lang ako mapapatay ha? Hetong sayo! Dala ng bugso ng damdamin ko. Mataas akong tumalon at inatake ko to ng taga na tumama sa balikat ng aswang. Paghugot ko sa talim, tinaga ko ulit ito at naputol ang kanyang sungay. Umatungal ito ng malakas dahil sa galit. Ang hindi ko alam, nagtatawag na pala ito ng mga kasama. Nang sabay na bumagsak ang mga aswang sa lupa, mabilis din silang bumangon at parang walang nangyaring muli silang umatake sa amin. Tol, anong gagawin natin? Hindi nila iniindan talim ng sandata natin. Wala nang ibang paraan, kundi ang patagalin mo ang laban. Ako ang maghuhukay sa lupa upang makuha ko ng kalis. Sige tol, ako nang bahala sa kanila. Dahil sa naisip kong taktika, ginawa ni Fermin ang naisip kong plano. Habang abala ito sa pakikipaglaban sa mga daghamon,
Mabilis ko namang hinuhukay ang lupa. Maya-maya pa ay may lumitaw na puluhan ng kalis. Fermin, nahanap ko na! Nakuha ko ng kalis! Bilisan mo na, tol! Kumilos ka na! Hindi ko sila kaya! Masyado sila malakas at mabilis! Malapit na nila maputol ang talim ng itak ko! Gamit ang kanilang mga kuko! Pinispisang ko muna ang lupa sa talim ng kalis. Saka ko ito itinaga sa bato. Kumalat ang liwanag sa buong paligid, kaya natigilan ang dalawang daghamon. Nagulat ako sa umpisa, ngunit hinarap ko muna ang dalawang kalaban. Ang medalyon ko kumikislap din! Diyos ko, sa wakas bumalik na ang bisa ng medalyong tetragrammaton. Pagkakataon ko na to para tapusin kayong lahat! Sa labis kong tuwa, ay agad kong sinugod ang dalawang natitigilang daghamon. Pumesto sa likod ko si Fermin at hinayaan niya akong harapin ang mga kalaban. Bawat tamaan ng kalis ay walang kahirap-hirap na napuputol ko ang mga braso. Dinig ko ang malakas nilang sigaw, sanhi ng nararamdaman nilang sakit. Nang isaksak ko ang talim sa dibdib ng isang daghamon, nagulat ako nang biglang naging putik ang katawan nito. Nang bumagsak ito sa lupa, ay saka lang ito naging abo. Yun ang epekto ng kalis na may gabay ng medalyong tetragrammaton. Kaya pala gusto itong makuha ng hari ng mga aswang. Nakita ito ng kasama ng daghamon na pinatay ko. Sinubukan pa nitong tumakas, ngunit naabutan ko siya. Agad ko siyang tinaga sa likod at bumagsak itong padapa sa lupa. Nagkikikisay ang katawan nito hanggang sa kumulo ang kanyang balat at naging putik. Ilang sandali lang ay naging abo ang katawan nito. Pambira! Ganyan pala ang epekto ng sandata sa katawan nila! Lahat ng mga nangyari sa panaginip mo noon, tol, nagkatotoo na! Tama ka, Fermin. Hindi talaga ako makapaniwalang may ganito palang kakayahan ng sandatang to. Maya-maya pa, ay merong kaming narinig na angil mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tol, may paparating! Humanda ka! Dahil tiyak na marami sila! Hindi nga nagkamali si Fermin. Dahil pagkatayo ko at paghugot ng talim sa naabong katawan ng aswang, lumitaw sa di kalayuan ang anino ng mga daghamon. Kahit ilang metro ang layo nila sa amin, ay malinaw kong nakikita na isang hanay silang nakaabang sa aming dalawa ni Fermin. Hindi rin nagtagal ay sabay-sabay silang sumugod. May umakyat sa mga punong mararaanan nila. May ilan na tumakbo ng mabilis para sunggabang kami. Tila na ulit ang eksena noon sa panaginip ko. Ngunit sa pagkakataong yon, ako mismo ang lalaban sa kanila. Kung inaakala nyo na magtatagumpay kayo sa laban, nagkakamali kayo! Dahil ito na ang simula ng paniningil ko sa kapi ang dinanas ng pamilya ko mula sa mga kamay nyo! Pagbabayaran yung lahat ang ginawa nyong pagpatay sa mga tao rito. Ako naman, ang kakatay sa inyong lahat! Sinalubong ko sila sa gitna. Para akong nagtatabas ng katawan ng saging dahil sa malambot nilang katawan. Parang tari ng manok ang talas ng talim ng kalis. At lahat ng tamaan ito ay agad na namamatay. Nagiging putik ang kanilang katawan na kumakalat sa lupa hanggang sa maging abo. Ang ibang daghamon na sinubukan tumakas, hinabol naman ni Fermin at nilaslas niya ang mga leeg nito. Upang walang kawala, pinugutan niya ng ulo ang mga aswang. Saka ko naman tatagain ang kanilang katawan upang maging putik at abo. Nang matapos ang kaguluhan, inipon ni Fermin ang mga ulo ng mga daghamon. Itinarak niya ang mga yon sa mga sanga ng puno. Kung ano ang ginawa ninyo sa mga kabaro namin, pulis, yun din ang sasapitin nyo lahat! Mga demonyo kayo! Walang nagawa ang mga daghamon. Sa bagsik ng sandata ko, tagumpay ko silang napatay sa tulong ni Fermin. Tol, pagkakataon mo na to para mailigtas si Mandamyan. Tama ka, Tol. Kaya halika na. Sumunod ka sa akin dahil pupuntahan na natin ang sekretong katayan ng mga aswang na dagamon. Maniningil na tayo ng pautang. Humanda sila sa atin.
Titiyakin kong mahal ng kabayaran sa buhay na kinuha nila. Tama ka, tol. At ako mismo ang papatay at uubos sa lahi ng mga dagamon. Umalis kami sa lugar na yon at tinahak ang daan papunta sa kuta ng mga daghamon. Tila hindi ako nakakaramdam ng pagod dahil sa malakas na enerhiyang bumabalot sa katawan ko. Pagkalipas ng 1 oras, narating namin ang kuta. Napapaligiran ito ng mga sulok at may mga taong umaaligid sa labas ng bakod. Tanaw ko mula sa pinagtataguan namin si tatay dahil nasa kabilang bakod lang siya na ang taas ay hanggang bewang nito. Kita ko ang ginagawa niya habang abala ito sa pagtatadtad ng karning dinala sa kanya ng mga tauhan ni Solidum. Walang kaalam-alam ang ama ko na hindi totoong katawan ng hayop ang kinakatay niya, kundi katawan ng tao. Nang sambiting ko ang orasyong itinuro sa akin ni Lolo Umpong, nakita ko ang totoong itsura ng kinakatay ni tatay. Tao nga ito at dilat pa ang mga mata. Mga walang hiya sila. Ginamit nila ang ama ko para gawing tagakatay ng mga tao. Fermin, dito ka lang ha. Ako ang unang susugod. Akmang susugod ako nang biglang napatingin sa gawi ko si tatay. Kahit malayo siya, ay malinaw kong nakikita ang kanyang mga mata dahil sa liwanag mula sa sulok. Bumakas ang pagkabigla sa anyo nito. Napatingin ako sa suot kong medalyon at doon sumilip ang luha sa kanyang mga mata. Umiling siya at mariing tumitig sa akin. Kaya natigilan ako at bumalik ako sa pinagtataguan ko habang nakasilip ako sa kanya. Tila sinasabi ng kanyang mga mata na wag muna akong susugod sa kuta ng mga dagamon. O tol, bakit? Ano nangyari? Ano nakita mo? Fermin, si tatay nakita niya ako. May gusto siyang sabihin sa pamamagitan ng titig niya. Ano? Nakita ka niya? Nakilala ka ba niya? Oo, dahil tumingin siya sa medalyon ko. Diyos ko, paano na? Ano nang binabalak mong gawin ngayon, tol? Maghintay muna tayo. Jack, na gusto niyang makipag-usap sa akin. Mukhang tama ka, tol. Dahil papalapit na siya sa atin. Pero delikado ang ginagawa niya, baka mapahamak siya. At may makapansin sa atin dito. Pero gusto ko na makausap si tatay. Sabik na akong malapitan siya, Fermin. Kaya maghintay tayo rito at hahanap ako ng tiyempo para mailigtas siya. Naghintay kami na makalapit sa pinagtataguan namin si tatay. Napakabilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Gusto kong yakapin si tatay at ilayo siya sa kuta ng mga aswang. Nang makalapit ito, ay hindi nito napigilan ang hindi maluwa nang tanungin niya ako. Nanginig ang boses niya habang nakatingin sa ibang direksyon. Isang paraan yon upang walang maghinala sa kanya na may kausap siya. Anak, ikaw na ba talaga yan? Ikaw ba talaga ang anak kong si Emilio? Opo, tay. Ako nga po ito. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakabalik. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Ang mahalaga ay buhay ka. Kayo po ba talaga yan, tay? Oo, anak. Nakilala kita dahil sa suot mong medalyon. At salamat sa Diyos dahil buhay ka. Akala ko'y patay ka na at hindi na tayo magkikita pa. Gustong gusto kitang yakapin, anak. Subalit baka mahalata ako ng mga alagad de Solidum. Sumama na po kayo sa akin. Tutulungan po tayo ni Lolo Umpong. Hindi yun magiging madali, anak. Umalis ka na. Pupuntahan kita sa bahay ni Tatay Umpong. Mag-iingat ka, anak. Sige na, umalis na kayo. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo munang ituloy. Tiyak na mapapahama ka lang. Tay, ano po ba sinasabi niyo? Narito ako para iligtas kayo. Taglay ko na po ang 2 agimat. Hindi na po ako mapapahamak. Ililigtas ko po kayo rito. Kayalin na po kayo. Sumama na po kayo sa amin. Huwag na po kayong bumalik sa kuta. Nakikiusap po ako sa inyo, tay. Hindi maaari, anak. Sapagkat konektado kami sa isa't isa ni Solidum. Ilang beses kong sinubukan tumakas, ngunit palagi lang akong nabibigo. Maraming tao nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ko. Kaya sige na, kalimutan mo na ako, anak. Hindi ko hahayaan na pati ikaw ay mapahamak. Ano ba sinasabi niyo, tay?
Hindi ko kayo naiintindihan eh. Ako ang ginagamit na pain upang makita ka. At makuha ang medalyong suot mo. Sa oras na gamitan niya ako ng kanyang orasyon, mawawala ako sa katinuan na titiyak kong gagamitin niya ako laban sa'yo. Sige na, umalis na kayo rito at pupuntahan kita sa bahay ni Lolo Umpong. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Umalis ka na. Makinig ka sa akin. Tol, tara na. Kailangan mo makinig sa tatay. Tol, tara na. Kailangan mo makinig sa tatay mo. Halika na. Ayoko, Fermin. Tay, sasama kayo sa akin. Hindi kita iiwan dito. Sige na, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo ko sa pagkakataong ito. Sige ho. Pero tay, hihintayin ko po kayo dun sa bahay ha. Hindi na hinintay ni tatay ang iba ko pang sasabihin. Dahil agad na siyang umalis sa harapan ko. Hinila naman ako ni Fermin paalis sa lugar na yon. At wala akong nagawa, kundi ang pagmasdan si tatay, papasok sa kuta ng mga aswang. Pagdating namin sa bahay, ay agad naming ikinuwento kay Lolo Umpong ang naging pag-uusap namin ng ama ko. Dito ko nalaman na nasa ilalim pala ng hipnotismo ni Solidum si tatay. Sa oras na lumabas ito, nang matagal mula sa katayan, Jack na masusundan ito ni Solidum. Si tatay mismo ang ginagamit upang patayin ang lahat ng mga taong nakausap nito. Nanghina ako sa mga narinig ko at nawalan ng pag-asang makakasama ko pa ang ama ko. Pagkalipas ng isang araw, pagsapit ng hapon, ay dumating si tatay. Mahigpit ko siyang niyakap at bumuhos ang luha ko. Naiyak din sina Fermin at Lolo Umpong sa muling pagkikita naming mag-ama. Bueno, mag-usap muna kayong mag-ama at lalabas muna kami ni Fermin. Kailangan namin makipag-usap sa mga tao para sa nalalapit nating pagsalakay sa kuta ng mga aswang. Hinayaan naming umalis sina Lolo Umpong at Fermin noon. Ngunit iba ang nakita kong takot sa mukha ni tatay. Para ba siyang nagmamadali at hindi mapakali? Malalamig din ang mga kamay niya at halata ang panginginig sa katawan niya. Tay, bakit? Ano po nangyayari sa inyo? Parating na sila, anak. Hindi ko na sila mapigilan. Nalaman ni Solidum ang tungkol sa iyo dahil sa ginawa ninyo sa mga alagad niya. Nang gamitan niya ako ng orasyon, nalaman niya na nagkita na tayo. Alam na rin niya na ikaw ang batang matagal na niyang hinihintay. Kaya anak, tumakas na kayo. Isama niyo si Tatang Umpong. Umalis na kayo rito hanggat may oras pa. Hindi po ako halis dito, tay. Magkakamatayan muna kami bago mangyari yon. Malapit na rin dumating ang mga kasama namin pulis, tay. Ano ka mo? Pulis? Oo, tay. Isa na po akong pulis. Isang secret agent na nag-iimbestiga sa sikretong katayan ng mga aswang. Ang mission namin, hulihin si Solidum at all cost. Kalimutan mo tungkol sa misyon na yan, anak. Hindi mo naiintindi ng ginagawa mo. Halimaw si Solidum. Hindi mo kaya siyang labanan. Mabibigo ka lang. Magtatagumpay ako, tay. Sa tulong po ninyo. Ikaw ang inaalala ko, anak. Ayoko maulit ang sakit na naranasan ko noon. Pinaniwala niya ako na patay ka na. Pinuno niya ng takot ang isip ko hanggang sa mawalan ako sa sarili ko. Pinuno niya ng takot ang isip ko hanggang sa mawala ako sa sarili ko. Akala ko papatayin niya ako. Pero mas masahol pa doon ang ginawa niya. Ano pong ginawa niya sa inyo? Ginawa niya akong alipin na sunod-sunuran sa lahat ng mga pinag-uutos niya. Alam ko na hindi hayop ang tinatandad ko kundi katawan ng mga tao. Pero dahil nasa ilalim ako ng kapangyarihan niya, wala akong magawa. Ayokong pati ikaw ay saktan, anak. Kung aalis man po ako rito, kasama ko po kayo, tay. Hindi na ako makakasama sa iyo. Habang buhay na akong makukulong sa katayan ng mga aswang. Hindi ko kontrolado ang isip ko. Sa oras na lumayo ako sa kuta na matagal, makakaramdam ako ng sakit ng ulo na para bang sasabog ito. Yan po ba ang dahilan kung bakit hindi po kayo makaalis sa kuta ni Solidum? Oo, anak, yun nga. Kaya nagpunta ako rito para balaan ka.
Dahil balak niyang sakupin ang buong sityo na to at ubusin ang natitira pang tao sa lugar na to. Natatakot ako, anak. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Kagaya po na sinabi ko, Tay. Hindi po ako aalis dito. Lalaban ako. Lalabanan niyo ang kapangyarihan ni Solidum. Anak, hindi ko kaya. Gusto niyang makita na pinapatay kita. Gusto niyang sirain na natitira kong pagkatao bilang manunugis. Gagawin niya akong halimaw laban sa'yo. Maniwala ka, anak. Hindi po mangyayari yun, Tay. Nakahanda na ang lahat. Parating na po ang mga pulis, si Tio Randy at ang taong bayan. Lahat sila lalaban din kay Solidum. Tay, manalig po tayo sa Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Hinawakan ko ang kamay ni Tatay. Ngunit tinabig niya ang kamay ko. Gusto niya talagang umalis ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi ko nga kayang kontrolin ang sarili ko. Kaya niya akong utusan. Kahit ayoko. May ginawa siya kaya konektado kami sa isa't isa. Kaya anak, parang awa mo na, umalis ka na rito. Umalis ka na rito! Ah! Ah! Solidum! Nandito ka na! Oo! Talagang tatakas ka pa, Damian. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang susuway sa akin, hindi ba? Tumigil ang oras ko nang makita ang paglitaw ni Solidum sa likuran ni Tatay. Sinaksak nito ng kuko ang likod ng ama ko. Sa kanya ito kinaladkad palabas ng bahay. Kinuha ko kagad ang itak at lumabas ako ng kubo. Hayop ka! Bitiwan mo ang tatay ko! Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng aswang na daghamon na si Solidum. Pagbastag mo ang ama mo, kung paano ko siyang pahihirapan, tignan mo rin ang paligid mo. Nandito na ang lahat ng mga ampon ko! Biglang sumulpot ang mga nilalang sa paligid ng bahay namin at hawak ng hari ng daghamon si Tatay. Balak mong iligtas ang anak mo, Damian. Ngunit huli na. Dahil nasa harapan ko na siya. Ibinarad niya si Tatay sa lupa. Sobrang bilis ng kilos niya at bigla na lamang siyang lumitaw sa tabi ng ama ko. Sa pagkakataong yun, sakal na Solidum si Tatay. Itinaas niya ito sa ere, kaya napahiyaw ito dahil sa labis na sakit. Bitiwan mo ang tatay ko! Layuan mo si tatay! Ako ang harapin mo, halimaw ka! May magagawa ba ang kagaya mo laban sa akin? Nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa inyo noon? Lalo na sa mga taga rito at sa pamilya mo. Mukhang minamaliit mo ang kapangyarihan ko. Talagang maliit! Dahil para sa akin, isa ka lang mahinang nilalang na walang silbi. Ang mga kagaya mo, dapat pinapatay at binubura na sa mundong ito. Matapang ka pala. Kaya lang, nag-iisa ka lang. Marami ang mga kampon ko. Ngunit taglay ko naman ang medalyong tetragrammaton. Natigilan si Solidum dahil sa sinabi ko. Pero hindi ito nagpahalata. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakasakal niya kay Tatay. Bawat daing ni Tatay ay para bang suntok na tumatama sa sikmura ko. Parang nararamdaman ko rin ang sakit at dahil dito, mas hinigpitan ko ang kapit sa kalis. Lumiwanag ang medalyon ko, ganun din ang sandata ko. Umusal ako ng orasyong magpapahina sa kapangyarihan ni Solidum. Agad nitong napansin ang malakas na puwersa mula sa akin. Kung ganun, pati ang karunungang orasyon alam mo na rin? Oo, Solidum, kaya humanda ka. Dahil ako mismo ang magpapabagsak sa'yo. Kung ganun, uunahin ko tatay mo. Papatayin ko siya. Alam mong di mo siya kayang patayin dahil konektado kayo sa isa't isa. Hindi mo rin ako magagawang saktan dahil alam mo mapapahamak ang tatay mo.
Tumigil ka! Panoorin mo na lang kung paano kitang papatayin. Ang tatay mo, kaya mo siya saktan sa pamamagitan ng orasyon ko. At siya lang ang makakaramdam nito. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Parang sasabog sa sakit ang ulo ko! Tama na! Tay! Ano nangyayari sa inyo? Sige lang! Lumaban ka sa akin, Emilio! Nang makita mo kung paano ko pasasabugin ang ulo ng tatay mo! Hindi ako makakilos dahil inaalala ko ang kalagayan ni tatay. Pero nang mapansin kong dumating na ang mga kasama kong pulis at nagtatago lang sila sa kakawyan, nabuhayan na ako ng loob. Dumating na rin ang taong bayan na kasama ni Lolo Umpong at Fermin. Sa pagkakataong yon, kasama na nila si Tio Randy at may dala itong pana na may pangontra laban sa mga dagamon. Sanib puwersa silang nakaabang sa mga kalaban. Mga kasama! Ngayon na! Atakihin sila! Nagulat ang mga dagamon sa biglang paglitaw ng mga kasama ko dahil akala nila ay wala akong kakampi. Pero isa-isang nagsulputan ang mga tao sa likod ng bahay at ang iba ay sa gilid ng kakawyan. Kasama ang mga pulis na may hawak na baril at nakatutok ito sa mga kalaban. Nagtagumpay sina Fermin at Lolo Umpong na kumbinsihin ng mga tao para lumaban sa mga aswang na daghamon. Nakita ko si Fermin na abala sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ganon din si Lolo Umpong, gamit ang kanilang itak. Ang mga pulis, naghintay lang sila ng hudyat ko at nang marinig nila ito, sabay-sabay silang sumugod at nagpaputok ng baril sa mga aswang. Nagkagulo at napuno ng ingay ang buong paligid. Sa gitna ng sagupaan, umalingaw-ngaw ang atungal ng mga aswang na nasasaktan. Lahat ng mga aswang na tinamaan ng bala ng baril at itak nila Lolo Umpong at Fermin, tinaga ko sila isa-isa. Kaya naging putik at naabo ang kanilang katawan. Dahil din sa liwanag na taglay ng medalyong tetragrammaton, nasunog ang ibang mga aswang. Sige mga kasama! Patayin niyo silang lahat! Wala kayong ititira ni isa! Paglingon ko sa gawin ni tatay, nakawala siya mula sa bisig ni Solidum. Silang dalawa ang naglaban. Nang bumagsak sa lupa si tatay, ako naman ang umatake sa hari ng mga daghamon na si Solidum. Sinamantala ko ang pagkakataon. Buong lakas kong itinarak ang kalis sa balikat niya. Natigilan siya at napaatungal ng malakas dahil sa sakit. Nasaktan din si tatay, ngunit sinikap nitong bumangon. Naalala mo ba ang talim ng kalis? Ito ang itak na pumatay sa Supremo ng sinaunang lahi ng Dagamon. Kaya dito pa lang, tiyak na ang kamatayan mo. Ito lang ang kayang tumagos sa laman mong hayop ka. Hindi! Alisin mo yon! Ang init! Mabilis kong binunot ang kalis sa balikat ni Solidum. Dahil dito, sinunggaban niya ako. Pero hindi niya ako naabot. Dahil agad siyang pinigilan ng tatay ko. Ayaw siyang bitiwan ito at nakapalupot ang bisig niya sa bewang ng halimaw. Desperadong hindi ito pakakawalan. Biglang nagsalita ang hari ng mga dagamon sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan at agad na paluhod si tatay sa tindi ng sakit nito. Kinontra ko ang orasyong yon gamit ang natutunan ko. Subalit matindi ang kapit ng kapangyarihan ni Solidum sa katawan ng tatay ko. Dumugo ang ilong ni tatay, maging ang kanyang mga tenga. Pilit niyang pinaglalabanan ng orasyong bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin niya binibitiwan ang pagkakahawak niya sa bewang ni Solidum. Kinagat siya ng aswang. Pero ang nakakabingi ay hindi ang sigaw ni tatay, kundi ang sabay na sigaw nilang dalawa dahil sa sakit. Anak, sige na! Patayin mo na siya! Ako na lang! Ako na lang ang saktan mo! Pero tay,
Hindi ko po kaya! Sige na! Gawin mo na kahit para sa akin, anak! Pagod na ako sa pagpapahirap niya! Sige na! Sabay-sabay naming naunawaan ang koneksyon nilang dalawa. Ang pinakaugat ng lahat ay ang orasyong nagtatali sa kanilang dalawa ni Solidum. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang patayin o saktan ang tatay ko. Kaya si tatay na mismo ang lumapit sa akin at isinakripisyo niya ang sarili niya. Itinarak niya ang kalis sa sarili niyang dibdib. Nagulat ako sa ginawa niya, kaya napasigaw ako ng malakas. Tay! Bakit? Bakit niyo ito ginawa? Hindi! Tay! Tay, huwag niyo ako iiwan! Tay! Bumagsak sa lupa si tatay at agad na nawalan ng malay. Kaya naman, binalingan ko ang nangihinang si Solidum. Nang makita kong pilit itong tumatayo, sinabayan ko ng orasyon ang paglapit ko sa kanya. Binalot siya ng liwanag mula sa medalyon ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis ko siyang tinaga sa leeg. Paulit-ulit ko siyang sinaksak sa katawan. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa kanya hanggang sa mapugutan siya ng ulo. Bumagsak ito sa lupa. Kumulo ang balat at naging putik sa isang iglap at naging abo ito. Nang kumalat sa paligid ang malakas na liwanag mula sa medalyong tetragrammaton, naging putik ang natitirang mga dagamon hanggang sa maging abo ang katawan nila at tuluyang naglaho ang kaguluhan. Naiwan si tatay na nakahandusay sa lupa. Lolo Ompong, Fermin, tulungan niyo ako. May pulso pa si tatay, pero mahina na. Iligtas po natin siya, nakikiusap ako sa inyo. Nakita ko ang mga pulis na lumapit sa amin at hindi sila makapaniwalang totoo ang mga aswang. Si Tio Randy naman ay lumapit din sa amin at ito mismo ang naglinis sa sugat ni tatay. Teka! May pulso pa nga si Damian! Lo, ano pong gagawin natin? Ang dugo mo! Ang dugo mo! Subukan mong patakan siya ng dugo mo! Gamit ang kalis! Bilisan mo! Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sinugatan ko ang sarili kong palad at ipinainom ko ang dugo ko kay tatay. Pinatakan ko rin ang sugat niya, maging ang kalmot sa likod niya. Sinabi ni Tio Randy na isuot ko raw sa leeg ng ama ko ang medalyon. Gumana nga. Naghilom ang mga sugat nito. Tara na sa loob ng bahay! Dalhin natin doon si Damian! Madali kayo! Marami ang nagtulong-tulong para ipasok sa loob ng bahay si tatay. Ang ibang mga taong naroroon ay nagpasalamat sa amin at sa mga pulis. Lumapit sa amin si Major Guerrero at binati niya kami sa tagumpay namin na yon, sa misyon, sa baryo na yon ng Samar. Pinagre-report niya kami para sa promosyong naghihintay sa amin sa Maynila. Pagkalipas ng 1 buwan, ay tuluyang nakaligtas si tatay. 1 buwan din siyang nagpahinga at masayang nakalaya sa orasyon ng aswang na daghamon na si Solidum. Anak, totoo ba to? Ligtas na tayo? Opo, tay. At magkakasama na po tayo ulit. Bumaha ng luha sa loob ng bahay ni Lolo Ompong. Muli kaming nagkasama ni tatay. Ganon din ang mag-anak na sina Lolo Ompong, Tio Randy, at ang kabady kong si Fermin. Masayang-masaya kami sa tagumpay na yon. Muling bumalik ang katahimikan sa sityo na yon na matatagpuan sa Samar. At naglaho ang sikretong katayan ng mga aswang dahil sinunog ito ng taong bayan. Napatunayan ko na kahit kailan ang nakaraan ay hindi dapat kalimutan. Sa halip, kailangan balikan upang maitama ang pagkakamali noon at matalo ang mga kampon ng kadiliman na naghahasik ng lagim sa kasalukuyan. Dahil kasabihan nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating
sa paroroonan. Hanggang dito na lamang, Sir Blair, ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat. Major Emilio Sandoval. Hanggang sa muli po, mga idol.